Tayo po bilang mga Kristiyano ay namumuhay sa dalawang realidad, visible at invisible. Hindi lahat ng bagay nahahawakan o nakikita natin, pero hindi porket invisible ay hindi na totoo. Lahat ng tao ay dumadaan sa mga visible problem, stress, kasakitan, relationship issue, broken relationship, mga physical, tangible problem, pero hindi porket wala kang nakikitang spiritual influence behind it, ay hindi ibig sabihin na walang may pakana nito. Naniniwala po ko that in most cases, many Christians are actually under attack. Your finances could be under attack. Your marriage could be under attack. Your confidence could be under attack because you could be cold but not confident. Yung ating personal life could be under attack. Ang ating simbahan could be under attack. Ang ating relationship sa isa't isa could be under attack. Ibig sabihin, may mga deeper battle behind the scenes na ang tawag natin dito is spiritual warfare. In most cases, it's not just a bad week. You are under attack. In most cases, you are not just going through a hard season. You are in a war. And I'm telling you this because I can feel in my spirit that for the past few weeks, I'm on a spiritual warfare. I believe that I am spiritually under attack. And because you can feel it in your spirit that what you are going through is not just an ordinary emotional, mental, or physical problem. There's something going on, and many Christians, especially the Bible reading ones, knows na there is something in me, I can feel it, na hindi ito basta physical, kundi meron itong spiritual influence. Because as a Christian, ang gusto ng kaaway, wasakin ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Satan wants to destroy the ministry and the church. Satan wants to drown your dreams with your doubt. Na hindi ka maniwala that you got what it takes. Gusto ni Satan na matempt ka na mag-settle for less. Matempt ka na magmadali. Na i-distort ang iyong identity at i-delay ang iyong pagsunod. Lahat ng yan ay assault ni Satan sa mga magagandang bagay na gustong iparanas ng Panginoon sa iyo. Pero meron akong magandang balita sa inyo. You are under attack for a reason. Ibig sabihin, hindi aatakihin ni Satan yung hindi threat. Now, sometimes we feel that Satan is a threat. But the fact that Satan is attacking you is a proof that you are a threat to him. That Satan is threatened by you. That Satan is not a threat, in fact, threatened siya sa'yo. Because Satan is after your testimony, Satan is after your calling. Come on, somebody. Amen? So this is not just a personal battle. He is after your territory. He is after your calling. He is after your testimony. Sabi siguro ni Satan, hanggat bata pa tong taong ito, wasakin na natin ang testimony niya. Kasi pag marunong na yan magbasa ng Bible, mahihirapan na tayo sa kanya. Why? So hanggat maaga pa, gusto ni Satan na wasakin ang iyong pagtawag, wasakin ang iyong testimony because he is after your calling. He is after your destiny. He is after your testimony. Kaya nga marirealize natin na mas matindi ang anointing, mas matindi ang struggle. The greater the anointing, the greater the battle. Yun nga lang minsan, pag dumadaan po tayo sa mga pagsubok ng ating buhay, minsan talaga parang mas nakafocus ka na doon sa sakit kesa sa point. Most cases, we see the pain but we don't see the point. Lahat, okay. Ang pain, ayaw natin kung walang purpose. It doesn't make sense to us. Right? But sometimes God wants you to go through, God will allow you to go through the pain. But you are in pain for a reason. There is a purpose for your pain. Lahat ng dumadaan sa purpose, masasaktan. Pero lahat ng sakit, meron din purpose. Amen? Sometimes you don't see it yet. You cannot comprehend it yet because you're so focused on the pain. Ang sakit na broken heart ako. Ang sakit na lugi ang aming negosyo. Ang sakit na tanggal ako sa trabaho. We're so focused on the pain, we don't see the point. You are in pain for a reason. And when you realize that you are in pain for a reason, sasabihin mo kay Lord, sige na nga Lord, kung may rason to, sige ba, saktan mo na ako Lord. Hindi lang natin gusto ang pain pag walang rason. Pero kapag ang pain may rason, come on now, willing tayong tiisin yung sakit.
para sa purpose. Okay? Kaya yung mga magulang, kahit alam nilang masasaktan yung anak nila, pag in-injectionan yung anak nila, umiiyak yung anak nila, pumapalag yung anak nila, pero nanay pa mismo magsasabi sa doktor, Dok, injectionan mo yan. Kasi yung pain na yan, may purpose yan. So once you see the point of the pain, you will start to realize, meron palang rason ng Panginoon kung bakit niya ako inalaw dito. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Ano sinasabi po ni Apostle Paul? Yung mga struggle na pinagdadaanan natin, hindi yan fleshly. Yung mga struggle natin is not flesh, is not blood, meaning it is against the rulers, authorities, and principalities of the powers of this dark world. Ibig sabihin, may spiritual force na kalaban ang mga Kristiyano. Ibig sabihin, yung battle natin, invisible, at yung battle, intense. So, hindi porket hindi mo nakikita, hindi siya totoo. Okay. Naalala niyo po si Jesus Christ, kasama ang kanyang mga disciple, nung tumatawid po sila ng Sea of Galilee. It happened many times, pero usually pag tumatawid sila ng Sea of Galilee, nakakaranas sila ng bagyo. Now, let me take you to Mark. Ang sabi ng scripture, habang nasa gitna yung barko o yung bangka ng Sea of Galilee, watch this. Ang sabi ng scripture, a great wind arose. So dahil daw po dumaan sila sa matinding bagyo, o nakita nyo na yung wave, okay? Dumating sila sa matinding bagyo, meron daw pong hangin na nag-arise. Okay? Pagkatapos na yung hangin ay nag-arise, yung hangin nagdulot ng waves. Okay? Now, yung waves humampas sa bangka. Yung waves tinulak yung tubig para mapunta sa loob ng bangka. So, okay. So, may wind, may waves, may paghampas sa bangka. Gets? Yung wind, invisible. Hindi mo nakikita, naaamoy mo minsan. Okay? Okay? Yung hangin hindi mo nakikita, naaamoy mo minsan, pero hindi mo nahahawakan, pero yung hangin nagdulot ng waves. Yung hangin hindi mo nakikita, yung waves nakikita mo. Okay? Yung waves, yun yung humampas sa bangka. Yung waves, yun yung nagtulak sa tubig para pumasok sa bangka. Okay? So yung invisible, nag-cause ng visible effect. Okay? Are you following me? So minsan, nire-rebuke natin yung visible na hindi natin na-realize na yung visible effect ng invisible. Kaya pag balik mo yung waves, anak. Minsan, pag dumarating ang mga waves, nire-rebuke natin ang waves. Huminto ka. Hihinto ang visible, pero hanggat may invisible, babalik lang to. Kaya maraming Christian nagtataka, bakit ganon? Nirebuke ko na, paulit-ulit pa rin ako sa cycle. Kasi ang nirebuke mo yung waves, hindi mo nirebuke yung wind. Pero once na huminto ang wind, automatic hihinto ang waves. Come on now. So as long we have to understand, may mga spiritual invisible force na pwedeng magdulot ng sakit. At minsan nire-rebuke natin yung sakit, pero hindi natin nire-rebuke yung influence behind that sickness. Kaya minsan, gumaling ka sa sakit, pero nandun pa rin yung attack. Okay. Now, just to clarify, hindi lahat ng sakit ng tao ay bunga ng demonic influence. Okay, hindi porket high blood ka, ay inaatake ka ng kaaway. Come on. Hindi porket sumakit ang tiyan mo, inatake na naman ako ng diablo Hindi, naparami po kain nyo kagabi. O nagsama-sama na po lahat ng mga kinain natin. Di ba? Kaya minsan si Satan nagtataka na rin sa atin. Nananahimik siya. Halimbawa, na high blood ka. Sister, pag-pray mo nga ako, inaatake na naman ako ng diablo. Sabi ni Satan, di kita ginagalaw Tataka na yung diablo sa atin Kaya sabi ng diablo, balang araw, aatin na nga ako sa Gia na yun. Lagi na lang ako sinisisi ng mga tao rito No? So, just to clarify, hindi lahat ng problema mo ay epekto ng demonyo. Komprende mga kapatid? Pero posible na may mga dinaranas tayong paulit-ulit na sakit, paulit-ulit na aksidente, na maaaring inaalaw at nangyayari because merong spiritual, invisible influence behind it.
Okay? Naalala niyo po sa Bible yung babae na merong infirmity for 18 years? Now, ang sabi ng scripture, meron daw isang babae na parang na-paralyze yung kanyang upper body, and because of that, nakuba siya. Okay? Hindi siya maka-straighten up, and for 18 years, how many years? 18 years, laging puro lapag lang nakikita niya. Puro sapatos, puro alikabok, puro lupa, until na-meet niya si Jesus Christ. Kasi pag na-meet mo ang ating Panginoon, hindi na lang lupa makikita mo na pati langit. Hallelujah. Hallelujah. Come on now. Amen. So ano nangyari? Balikan natin. Ano ang sabi ng Luke chapter 13 verse 11? And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. So when Jesus saw her, he called her forward and said to her, Woman, thou art loosed. You are set free from your infirmity. Verse 13, then Jesus put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. What a beautiful story, isn't it? So once again, meron daw isang babae na crippled, bent over, may sakit, so ibig sabihin, pwede mong ipag-pray na pagalingin ni Lord, correct? But watch this, balikan natin yung verse anak. As sabi ng scripture, a woman was there, highlight this part, who had been crippled by a spirit. So hindi lang siya basta may sakit. May spirit na naging dahilan kung bakit siya crippled in the first place. So now, hindi lahat ng pagkakuba, pagkasakit, physical sickness ay gawa ng demonyo. Pero at least in this text, makikita natin na may mga sakit na bunga ng spiritual demonic attack. Okay. Nasusundan nyo naman siguro po ako, no? Okay. Kilala nyo yung mother-in-law ni Peter? Yung nagkalagnat? Sino sa inyo nagkalagnat? O may lagnat ngayon? Okay, para sa inyo to. Yung mother-in-law ni Peter, nagkalagnat. Lumapit kay Jesus Christ. Ayun gusto ko sa ating Panginoon, mula lagnat hanggang cancer. Na walang imposible sa ating Panginoon. Amen? So sabi ng scripture, merong mother-in-law si Peter na lumapit kay Jesus Christ, mataas ang kanyang lagnat. Buksan natin ang Luke chapter 4, verse 38 to 39. So Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever. So si Simon, si Peter yan. And they asked Jesus to help her. Verse 39. So Jesus bent over her and rebuked the fever, and it left her. She got up at once and began to wait on them. Now that's interesting to me, kasi ang lagnat, hindi mo nire-rebuke. Highlight that part. Hindi mo siya nire-rebuke. Usually, ang lagnat, iniinuman ng Biogesic, Bioflu. Iniinuman ng paracetamol. Correct? Pero it's interesting that Jesus, instead of saying, be healed, pwede bang sabihin ni Jesus Christ, be healed? Gagaling? Yes. Why would he rebuke it? Now, I find that interesting. It fascinates me. So I look for the Greek dictionary. And guess what? When I look at the Greek word of the word rebuke, ang Greek word niya, show it to them, epitimao. Everybody say epitimao. Anong ibig sabihin ng epitimao? Ang epitimao, mga kapatid, is the same Greek word na ginamit kung saan ni-rebuke ni Lord ang storm at ang demons. So, hindi lahat ng lagnat, demonic attack. Pero at least sa case na ito, alam natin na yung specific na fever na ito ay hindi lang basta resulta ng infection, kundi ang fever na ito hindi lang basta resulta ng immune system natin to defend our bodies, kundi yung lagnat na ito is heavily influenced by a spiritual attack. So ibig sabihin, Jesus had that discernment na hindi niya lang sinabing gumaling ka, nakita ng ating Panginoon na itong fever na ito requires a spiritual confrontation. And that's what He did. At nung nakita ng ating Panginoong Hesus na kailangan ng spiritual confrontation, that's exactly what Jesus did. So sabi ni Jesus, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen? Which only proves, hindi pa rin kayo convinced, si Job. Right? Si Job have been through different struggles, sickness and pain. Sino may pakana? Is it because of his disobedience? No. Is it because of his unrighteousness? No. Ang sabi ng scripture, siya ang pinaka-righteous. Kung sino pa yung pinaka-righteous, yung pa yung namatayan ng anak, yung pa yung nawala ng kabuhayan, yun pa yung nagkasakit.
No, because that affliction ay bunga ng testing at parusa ng kaaway. So, merong may pakana. Do you get what I mean, mga kapatid? So, ibig sabihin, posible na dumaraan tayo sa mga struggles and sickness and pain na hindi epekto ng paglaban ng ating immune system, kundi posible that we are under attack. That what we are fighting, mga kapatid, is more than just a chaotic incident. Hindi lang po basta magulo ang buhay. Posibleng ginulo talaga ang iyong buhay. Merong force at merong strategy na ginagamit ang kaaway to bring you down, to distract you to the things that God wants in your life. Because Satan wants deception, Satan wants destruction with an I, Satan wants destruction with an E, Satan wants to distract you of the things that God wants for you to experience. At papasok si Satan sa atin gamit ang kasinungalingan, gamit ang deception, gamit ang temptation. So we don't allow Satan na mangyari ito. We don't allow him. Don't give him the luxury na nakikita tayo, na natitempt tayo at dinadaya tayo and we're not doing anything. Yes, we are under attack, pero hindi naman ibig sabihin kailangan nating matalo. Nararanasan nyo ba minsan yung mga kapatid that you felt like you're missing your joy? It was there before. Ano ba yun? Nandun yung joy mo before when you come to church. You're always excited. And then, for some reason, you don't know, ba't nawala bigla? I mean, you have that peace before, right? Ang kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ko na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. You're always happy kahit wala kang pera, masaya ka, and you always have that peace. Ngayon, nagigising ka every 3 a.m. and you don't know why. You can't even sleep for 5 or 6 hours, more than 5 or 6 hours. There's something in you. You feel like, I'm missing my peace. Some of you are passionate. Were passionate before. The passion was off the roof. Grabe yung passion mo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. And hindi, pagka tinatanong mo sarili mo, hindi ko nila kung paano nawala. It's just gone. Right? Or maybe you are in a ministry or a team in your company and you can always feel the spirit of unity in there. And laging may unity, lagi kayong one accord, you always do everything in one spirit, and then all of a sudden you don't, what happened? I don't know. Bigla na lang nawala yung unity. And every time mawawala yung mga bagay na ipinangako ng Panginoon na dapat meron sa atin, like joy and peace, always ask the question, why? Ba't siya biglang nawala? Wag mong basta lang tanggapin na wala kang joy sa paglilingkod. Wag mong basta tanggapin na wala kang peace sa iyong Christian life. It doesn't, God bled and died for you to have a peaceful, abundant life. So wag kang papayag na walang peace. So kung walang peace, why? Bakit wala? Bakit walang joy? Now, when we lose our joy, when we lose our peace, when we lose that unity or passion, it could mean two things. Number one, either nawala mo siya, or ninakaw siya. Nawawala ba talaga yung joy? Pastor, yes. For example, in Revelations chapter 2 verse 4, no? Kinonfront ng ating Panginoon ng isang simbahan na sabi niya, this is what I am against you. You have lost your first love. You have lost. You have lost your first love. So, mahal mo, nandun yung love mo kay Lord, and then all of a sudden, it's gone. Pero good news yung nawala. Kasi pag nawala, mahahanap mo pa. So, ano sabi ng Panginoon? Okay, you lost your first love. Verse 5, ang sabi ng verse 5, but remember where you have fallen. So, ang susi para mahanap mo yung nawala, alalahanin mo kung saan nahulog. Trace back. Balikan mo yung lahat ng nangyari. Saan nga ba ako nagkamali? Ano yung mga bagay na ginawa ko na nawala? Hindi kasi pala ako lagi na nakaka-attend ng church. Pagkagising ko ng umaga, cellphone agad ang binubuksan ko, hindi salita niya. I don't pray as often as I had before. So, when you trace it back, nakikita mo, kaya siya namula because of my negligence and laziness. Kaya sabi ng Panginoon, you can trace it back. You will remember. Alalahanin mo kung saan mo siya nahulog. Paano kung hindi nawala? Paano kung ninakaw? Now, yan, pag ninakaw na, kahit anong alala mo, wala na yan, hindi mo na mababalik. Nawala na siya eh. Correct? At kapag may nawawala, o ninakaw for that matter, kapag yan ay ninakaw, hindi porket may presence ng magnanakaw, kailangan mo nang magpanakaw. Okay ba kayo? I mean, okay.
Hindi porket may magnanakaw, kailangan mo nang magpanakaw. In fact, pwede ngayon, may magnanakaw tayo dito. Huwag ka titigil sa katabi. May magnanakaw, sino kaya? Okay? Posible, pero hindi porket may presence ng magnanakaw, kailangan mong magpanakaw. Kasi usually, ang mga magnanakaw, hindi yan kumakatok. Ang mga magnanakaw, naghahanap madalas siya ng opening. Minsan, may mga magnanakaw na wala naman sa agenda nila today. Wala naman gumising na, parang gusto ko magnakaw today. In most cases, wala naman silang intensyon magnakaw, pero may opening eh. May bago, Lord, salamat, answered prayer pala to. Oh. O kahit magnanakaw, nagpe-pray din yan eh. Wag sana ako mahuli, wag sana ako mahuli. Diba? So as long as may opening, pwede kang manakawan. Spiritually speaking, ganun din mga kapatid. Hindi porket may kaaway, magpapatalo tayo. Hindi porket may presence na spiritual warfare, kailangan tayo magpadain, no. Because Jesus died for each and every one of us. Pero nag-aantay si Satan ng opening para patuloy at paulit-ulit tayong nakawan ng ating kaaway. Komprende mga kapatid? Amen? So for example, sa Bible, for example, kay Adam and Eve, ano ang kasalanan ni Adam and Eve? Kinain nila, talagang solo lang ako ngayon, no? Okay, kinain niya, hindi man lang tayo interactive today. Okay, kinain niya yung bunga na ipinagbabawal, correct? Ano ang opening na ginamit ni Satan para magkamali sila? Doubt. Sabi ni Satan, did God really say? Pinagduda muna sila sa Word of God eh. So ginamit ni Satan na opening yung pagdududa. Si David, ano ang kanyang isa sa mga malaking kasalanan ni David? Adultery, right? Ano ang ginamit ni Satan na opening? Kung bakit nakapag-commit siya ng adultery? Idleness. Nasa gera dapat siya, nagpahinga siya. Yung idleness, passiveness, wala siyang ginagawa. And Satan saw that opening. At ipinakita ni Satan kay David si Bathsheba habang nagtitake a bath. Si Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Ano ang tunay na kasalanan? Murder. Pero ano opening? Jealousy. Si Judas. Ano ang kasalanan ni Judas? He betrayed Jesus Christ. Anong opening? Greed. Pinalakas yung greed, naging greed 7. O grade 1 lang dati yun eh. Ngayon grade 7 na. O, dahil pinabayaan yung greed, lumaki yung opening, pinagbili niya ang ating Panginoon into 20 pieces of silver. Makikita niyo mga kapatid, yung kasalanan is usually a result of an opening. So do not give Satan an opening. Amen? Stand firm in the Lord. Amen? Kasi yung last, pwedeng gamitin ni Satan yan. Yung unforgiveness, come on. Pwedeng gamitin ni Satan yung hindi natin pagpapatawad. Amen? As an opening to bring you down. 5 taon na yung galit mo na yan. Bakit ako manghihingi ng sorry? Hindi naman ako may kasalanan. Right? Forgiveness is hard. But forgiveness is possible. Forgiveness is a decision, not an emotion. You can always decide to forgive. Amen? And as long as that offense is there in your heart, opening ng kaawayan para lalo tayong mabulid sa anger and resentment and even worse, bitterness. So pwedeng gamitin yung unforgiveness as an opening. Social media comparison. Keep on comparing yourself. Church hurt, lust, isolation. Ina-avoid mo ang sarili mo sa community. You don't always come to church as often as you can. Pride, busyness, materialism, and even gambling. Now, can I talk about gambling for a second? Okay? Gusto ko lang maglaan tayo ng mga 2 hanggang 3 minuto. Pag-usapan lang natin ang pagsusugal ng konti kasi napakaraming Pilipino nowadays ang lulong sa sugal. And how do I know? Every single day nakaka-resibo kami ng prayer request. Pag-pray nyo po kami, baon kami sa utang kasi dahil sa sugal. So commercial muna tayo. 2 to 3 minutes. Shall we? Nothing beats a J2 holiday. Right now, you can save up to 50 pounds per person. Okay. Everybody say gambling. Now, ang pagsusugal po ay nakaka-addict at ang pagsusugal ay nakakawasak, hindi lang ng personal na puso, kundi ng buhay.
Kapag sinasabi natin, Pastor, ang pagsusugal naman is just a game. No, it's not just, it's more than just a game. It's a heart issue. Bakit? Ipinopromote po ng pagsusugal yung greediness. And every time we gamble, pakiramdaman natin laro lang siya, every time magsusugal tayo, yan po ay senyales ng kawalan natin ng tiwala na ang Diyos magpo-provide ng ating pangangailangan. Yung bagay, yung resources, yung pera na ipinagkatiwala ng Diyos sana sa iyo, you are trying to put your hope and confidence sa game of chance kesa sa Diyos. Ano ang sabi ng Bible? Trust the Lord your God with all your heart. It doesn't say, trust the sweepstakes with all your heart. Hindi sinabing trust, ayoko ng pangalanan nyo online game, baka pag di nyo alam, curious pa kayo, laruin nyo, piso lang naman, magiging 5,000 daw. Okay? Okay? So trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And I've seen and I've known personally, marami po akong kilala personal, na mga maayos ang buhay, maganda ang mga trabaho, maraming na-invest na mga property na ngayon po ay baon sa utang. Nagsimula lang po sa panalo. In fact, if I may tell this story, one time, after nilang mag-work, binigyan sila ng tip. Tip lang ng kanilang kliyente. At inaya siya ng kaibigan niya. Sabi niya, tara, magkasino tayo. Hindi tayo tataya ng pera natin. Yung tinip sa atin, yun lang yung itataya natin. Alam mo, tinaya nila, nanalo sila. Dahil nanalo sila, nawili siya, ngayon ang problema niya, baon siya sa utang. Umiiyak, devastated, pati tuition fee ng anak niya, pinangsugal niya, pati mga kayamanan ng kanyang mga father and mother-in-law, naubos niya, walang kamalay-malay yung asawa niya, naubos na lahat ng pera nila sa bank account. So, hindi lang to basta laro. Nagsimula sa laro, naubos ang kanilang pera, nalamatan pa ang kanilang pamilya. Pag tinignan mo mga taong ito, hindi naman sila tamad, masisipag sila magtrabaho. Yun nga lang, because they are so addicted to it, nakita ni Satan yung opening, greed. Anong ginamit ni Satan? Yung billboard sa EDSA. Tumaya ka rito, 100 pesos lang. Oo nga, 100 pesos lang. Wala namang mawawala sa akin eh. Amen? And I believe, I don't mean to offend anybody, but I believe na yung pagmamadali natin is a sign of the lack of wisdom. Ang mga nagmamadali, walang wisdom. Amen? Tanong nyo, dahil nagmamadaling yumaman, anong ginawa? Nagnakaw. May wisdom ba sa pagnanakaw? Wala. Ang papakita lang sa iyo, magkano makukuha mo? Hindi niya papakita yung consequence. Pwedeng masira ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya. Amen? Sa pagmamadaling yumaman, anong gagawin ng iba? Taya tayo sa loto. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, guys, ibig sabihin, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Magkasama tayo. Oh, 'di ba? Tataya, anong papakita sa atin ng media? Oh, may nanalo 125 million. Inspire ka, nanalo 125 million. Pero hindi papakita ng media yung milyong-milyong taong tumaya pero talo. Sabi natin, 10 piso lang naman yung ticket sa loto eh. Magkano na ba ngayon? O ba't alam nyo? Huli! Got you, man! I got you! I got you! Okay, hindi ko alam kung magkano yun eh. Anyway, 10 piso lang naman, wala namang mawawala sa akin. And every time people say that, I always tell them, akala mo lang walang mawawala, but actually, ang nawala is yung trust mo that God will provide. Nawala yung lordship ng Panginoon na si Lord ang magbibigay sa iyo. If you think about it, lahat ng klase ng sugal, umaasenso ang sugal, nagbe-benefit ang sugal sa pagkatalo ng iba. Wala namang mananalo kung walang natatalo sa sugal eh. So, ibig sabihin, kaya siya nagpa-prosper kasi may kailangang matalo. I mean, nag-guess yung sinasabi ko mga kapatid, unfortunately, it has become a stronghold na nagli-lead sa pagkabaon sa utang at pagkawasak ng maraming pamilya. What is the Bible saying about this one? Buksan po natin ang 1 Timothy chapter 6, verse 9 to 10. Sabi na scripture, ang mga nagnanasang yumaman, sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic today. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Pansinin po ninyo ito. Ang sabi, yung mga nagnanasa daw na yumaman, nahuhulog sa tukso. Nadadaya at nahuhulog sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin. Pansinin nyo yung mga scammer, yung mga promotor ng mga sugal o ng loto. Karamihan niya nagbe-benefit sila sa pandaraya sa ibang tao. At makikita nyo dito, dahil sinasamantala nila yung mga tao na may kagustuhang yumaman,
opening. Nagkakaroon ng deception. Bakit daw po? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Now, everybody read that part again. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So mag-ingat kayo sa nakikita nyo sa Facebook, naririnig nyo sa ibang tao, kasi doon sa mga Facebook minsan, tinatanggal nila yung pag-ibig. Ang sinasabi lang nila, ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po ganun ang sinasabi ng Bible. Ang pag-ibig sa salapi, hindi salapi itself. Ang ugat ng lahat ng kasamaan. So, ibig sabihin, kung hindi pera, kundi pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan, pwedeng mahirap ka, pero mahal mo yung pera. Kasi minsan may connotation tayo, yung mga mayayaman, mga greedy yan. Correct? Pero based on that text, hindi porket mahirap, hindi greedy. In fact, marami kong kilala, greedy na, hindi pa lang obvious kasi wala pang pera. But greediness is a heart issue. Ang sabi ng Scripture, dahil sa paghahangad na yumaman, dahil sa pag-ibig sa salapi, amen, tayo ay nalalayo sa ating pananampalataya. In our pursuit to get rich, in our pursuit to have a well of life, ano po ang sabi ng Bible? Tayo po ay nabubulid sa kasamaan. So, Satan is after your calling and your testimony. And if it means na yung greediness ang maging opening nito, amen, or pornography ang maging opening nito, Satan will do everything to bring you down. But God is good. Amen? The commercial is over. Thank God. Mahirap na tayo ay inaatake ng kaaway. It's challenging for us sometimes to really fight that battle. But we thank the Lord. Matindi man ang atake, may matinding kapangyarihan din naman na ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10? Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Hallelujah! Ibig sabihin, ang lakas na meron tayo para mapagtagumpayan ang lahat ng mga atake ng kaaway, hindi po siya nakabase sa taas ng iyong pinag-aralan, hindi po siya nakabase sa iyong emosyon, hindi po siya nakabase sa iyong koneksyon. Ang katagumpayan natin sa paglaban natin sa mga atake ng kaaway ay nakadepende sa lakas na meron tayo dahil sa ating Panginoon. You are not called to fight your own battle because the Bible says that the battle is the Lord. So we are not pursuing victory. We are not fighting for victory. We are fighting from the position of victory because Jesus already won the battle for each and every one of us. So I don't know who is this for. Pinapaalala lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin that you should stop fighting the battles that you are not anointed to fight. Kung hindi inanoint ng Panginoon na paglabanan mo siya, walang lakas na maibibigay ang Panginoon sa iyo to conquer that. Not every battle is worth fighting for. Hindi porket inimbitahan ka, oo ka na kagad. Hindi porket pinost ka nila, magre-reply ka na kagad. Hindi porket na misunderstood ka, kailangan mo mag-explain. Choose your battles wisely. Come on, somebody. Hindi porket dinisrespect ka nila, magre-react ka na kagad. Iniwan ka nila, maghahabol ka naman. Come on now. Prinobo ka nila na wala naman ang iyong kapayapaan. Listen to me. Hindi takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas ang boses. Takot si Satan sa mga Kristiyanong malakas manalangin kay Lord. Amen? Manalangin na alam niyang hindi niya kaya on his own. Kaya ipagkakatiwala niya na lang. He will let go and let God do the work. Because this is not my battle. The battle is the Lord's. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. And that's what, before we land this plane, this is exactly what happened to David. Si David payat, maliit, he's weak, he's not trained. He looks ordinary, inexperienced, and yet, when he faces Goliath, David was not talking about his Goliath. He was talking to his Goliath. Okay, you don't get it. David was not talking about the giant. He was talking to the giant. Magkaiba yung talking about the giant to talking to the giant. Kamusta ka na, sister? Ito, may sakit pa rin. You're talking about the sickness. But once you talk to the sickness, fever, lagnat, lumayas ka. So you are talking to it. So when David faced Goliath, he was not talking about the size of Goliath. He was not talking about the might of Goliath. He was talking to Goliath. Na ang sabi ni Goliath, today, God will deliver you into my hands. Amen? Ano sabi ni Scripture? Walang kamalay-malay si David nung araw na yun. 40 days nang nasa labanan ang kanyang mga kapatid na mga soldier kasi hindi siya qualified.
Yung mga kapatid niya, mga experienced warrior and soldier, and all of a sudden, yung mga Philistines, hinamon ang mga Israelites sa isang standoff at duelo. Ang sabi ng Philistine representative na si Goliath, pumili na lang kayo ng representative ninyo na ilalaban ninyo sa akin. Pag nanalo ako sa inyo, lahat kayo alipin namin. Pero pag nanalo kayo sa akin, well, mananalo kayo, lahat kami magpapaalipin sa inyo. Alam nyo? 40 days, more than a month, binibilitel, pinapahiya ni Goliath ang nation of Israel. Kahit yung hari nilang si King Saul, walang magawa. Yung pinaka-qualified, pinaka-equip, hindi kayang lumaban, bahag ang kanilang buntot. Isang buwan mahigit, 40 araw. Imagine niyo, twice a day kang ni-humiliate. Mga duwag, mga bag ang buntot. Wala pa rin kayo representative na ilalaban sa akin. More than a month, lahat sila naka-stand off lang. Until finally, on the 40th day, Jesse, tatay ni David, tinawag ang kanyang anak-anak, dalhin mo nga itong tinapay at keso sa iyong mga kapatid. So, ang purpose ni David, kaya siya nandun sa Valley of Elah, hindi para labanan si Goliath. Kaya iba sa inyo, wala kayong kamalay-malay. Kanina gumising lang kayo, kala nyo magsisimba lang kayo. Wala kayong kamalay-malay ngayon ang divine appointment nyo sa Panginoon. Nababaguhin ng Panginoon ang takbo ng inyong buhay, that this is going to be your defining moment. So, ang sabi ng scripture, hatid mo itong tinapay at keso sa iyong kapatid. So, pag pinagsama mo yung tinapay at keso, cheese bread. Okay. So, ihatid mo itong cheese bread na ito. Come on now, that's biblical. Okay? Okay? Ihatid mo itong tinapay at keso, ang cheese bread na ito sa iyong mga kapatid. So, ang purpose ni David, dala-dala niya yung plastic bag ng cheese bread, dadali niya sa kanyang mga kapatid, para saan? Para pagkain nila. Saktong-sakto, nung nandun si David sa Valley of Elah, muling naghamon si Goliath. Sabi, mga duwag, wala ba kayo ilalaban sa akin? Pumili kayo ng representative nyo na ilalaban sa akin. Or else, lahat kayo aalipinin namin. But this time, narinig ni David yung hamon. Nung narinig ni David yung hamon, sabi niya sa isang soldier, "Who is this uncircumcised Philistine that is mocking the armies of the living God? I will fight him." Sa Tagalog, sino itong support na ito na humahamon? Wala talaga, ganun talaga Tagalog. Ganun. Humahabon sa Diyos na buhay. Ako ang lalaban sa Kanya. Now, hindi ito nasa Bible, pero sabi siguro ng soldier, what? At saka, may hawak ka pang cheese bread dyan? Ano sila sabi mo, ang payat-payat mo, ang liit-liit mo, lalabanan mo yan? Almost 10 feet ang height niyan. Experienced warrior yan. Walang magawa. Dahil walang nagre-reply kay King Saul sa jobstreet.com. Si Saul kasi naglagay siya ng vacancy sa jobstreet.com. Sabi niya, wala kami representative na lalaban. Ito ang qualification. Kailangan experienced warrior ka. Kailangan may 2 valid IDs, college degree and everything. Dahil wala nag-a-apply, si David ang nag-apply. Buti na lang pinakita sa atin ni Scripture kung ano ang nangyari sa kanilang first job interview. So sa harap ni King Saul, sabi niya kay David, lalabanan mo si Goliath? Anong qualification mo? Well sir, ako po kasi ay shepherd, pastol po ako. Kapag yung mga sheep ko, yung mga tupa ko, inaatake ng mga leon o kaya ng oso, ipinagtatanggol ko po sila. Hinahawakan ko po sa ulo yung leon at kaya ko po siyang patayin gamit lang ang aking kamay. And by the way sir, ang expertise ko po, sling. So think about it. Si David, hindi siya ang tumalo kay Goliath. Hindi siya ang lumaban kay Goliath dahil siya pinaka-qualified. Si Saul ang pinaka-qualified. Pero siya ang lumaban kay Goliath kasi walang choice. Walang gustong lumaban. So sabi ni King Saul, wala naman nag-apply, wala nag-email sa jobstreet.com. Okay, suot mo tong armor na to. Pak, sinuot yung armor, masyadong maluwag. Tinanggal. Binigyan ng espada, masyadong mabigat. Wag na, sige, punta ka na lang doon. Now, think about this. So, habang papunta si David doon sa battlefield, probably, ang mga Israelites nakaiga ng ganun. Biruin mo, mahigit 1 buwan sila Stand off lang. Ang mga Philistines nakaiga na kagad. And then, narinig nila yung balita, may representative na. May representative. Wow, Brad, gano'n kaya kalaki yan? Gano'n kaya ka-experience yan? Siguro, mas matangkad pa kay Goliath yan. Finally, makakalagpas na rin tayo sa labanang ito. And then, here comes David.
16 years old, payat, may hawak ng plastic bag ng cheese bread. Lumabas sa kanilang dugout, music please, tent, 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 tent. Grabe music, slow motion, alikabok, pam. Sabi ng mga Israelites, patay ka diha. Patay tayo, natalo na tayo nito. 16 years old representative natin, tsaka ano yung plastic bag na yun? Cheese bread? Pero watch this, sabi ng scripture, nung humarap si David kay Goliath, kung paanong tinignan marahil ng kanyang mga kababayan na Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Alam kong ready na kayo to receive the Word of God. Once again, I would like to personally welcome all of you for staying with us mga kapatid dito sa service na ito. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 John chapter 4 verse 4. So lahat po ng mga ready na, buksan ninyo ang inyong mga Bibles, 1 John chapter 4 verse 4. Aside po sa verse na ito, which is a wonderful verse by the way, sabi po dito, "But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world." Ang ganda, mga kapatid. Ang sabi sa verse na ito uli, you have won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Kung kayo ready na mga kapatid, pwede nyo po bang sabihin ang title ng message ko sa inyong katabi? O kaya naman mag-iwan ho kayo ng comment informing everyone na tayo po ay nagsisimula na. Pwede nyo po bang i-comment down ang title ng message natin, The Danger of Victim Mentality. The Danger of Victim Mentality. Alam ko pong lahat tayo mga kapatid ay grateful sa grace ng ating Panginoon. Isa po sa mga ebidensya mga kapatid na gracious ang Diyos, yung nagising tayo kaninang umaga. Nagising ho tayo kaninang umaga because of the grace of God. Not because we are a good person, but because God is so gracious. Knowing that we are all undeserving, lahat po tayo hindi nga natin deserve magising pa kaninang umaga. But because of the grace of God, dahil sa awa, habag ng ating Panginoon, lahat po tayo, dahil sa kanyang kabutihan, ay ginising ng ating Panginoon. Alam nyo, ang grace ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal, lahat po tayo ay nagkaroon ng kapatawaran. God's grace reached down in our situation. God's grace reached down in our brokenness. Hindi natin kayang pumanik ng langit, kaya yung langit mismo ang bumaba para sa bawat isa sa atin. And every time nare-recall ko at naaalala ko ang grasya ng Panginoon, ang grace of God reminds me mga kapatid that I can never go wrong para hindi ako magamit ng ating Panginoon. I am not perfect. But because of God's grace, ginagamit ako ng ating Panginoon. Ang sabi sa verse na binasa natin mga kapatid, I believe because of God's grace. Ang sabi ng scripture sa binasa natin, the Spirit within us, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, is greater than the Spirit who lives in the world. Hindi ko po alam kung good news yan sa inyo mga kapatid, pero napakaganda ng verse na ito, sapagkat sinasabi ng verse na ito, you have already won a victory. Ang interpretation ko mga kapatid, ang sinasabi ng verse na ito, hindi ka loser. There is a champion within you. Nagsusumigaw ang Bible verse na ito mga kapatid para ipaalala sa iyo. You are not defeated. You are not a loser. We are not a victim. We may be persecuted bilang isang Kristiyano, but we are not a victim. Ang tema na ito mga kapatid na tayo ay matagumpay is very consistent in the scripture. Ang sabi ng Romans 8, in Christ we are more than conqueror. Napakaganda ng detail. Hindi lang sinabing conqueror. We are more than conqueror mga kapatid. Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Dahil kay Kristo, tayo ay nabuhay na maguli at meron tayong blessed hope dahil sa ating Panginoong Yesus. Pero naniniwala din po ba kayo na kahit tayo ay forgiven, pwedeng hindi ka free? Na minsan mga kapatid, you have risen, dahil tayo ay dating patay, binuhay ng ating Panginoon in Christ, you can be alive but still bound. Naalala ko tuloy si Lazarus mga kapatid sa scripture, kasi si Lazarus 4 na araw ng patay. Some of you already know the story, nauuna na nga kayo sa akin mga kapatid. Ang sabi ng scripture, 4 days later, dumating ang ating Panginoong Yesus at sa labas ng tomb, sumigaw ang ating Panginoong Yesus kay Lazarus at ang sabi niya, Lazarus! Come forth! Patay si Lazarus 4 days, pero pinalabas ng ating Panginoon. And God being so powerful mga kapatid, na buhay, na maguli, itong si Lazarus. Lumabas si Lazarus
balot ng mummified, balot siya, bound siya. At ang sabi ni Jesus Christ, loose him. I don't want you to miss this. Ang sabi ni Jesus, loose him and let him go. Risen, but bound. Buhay, resurrected, pero kailangang kalagan. Posible ba mga kapatid na maraming Kristiyano nowadays, buhay pero kailangang kalagan? Posible ba that you are forgiven pero you are still bound by your unforgiveness? Still trapped by your unforgiveness? You're still bound and trapped with your fear? You're still bound and trapped with your addiction? Kristiyano, pinatawad pero trap pa rin ng victim mentality. Alam niyo mga kapatid, mahirap maging biktima. Ayaw nating masaktan. Pero napansin ko mga kapatid, hindi naman kayo ito, ibang Kristiyano to. Napansin ko lang mga kapatid, na ayaw nating maging biktima. Pero once na naging biktima tayo, at tayo ay nakarecover at nakasurvive, may mga tao na ayaw nang umalis sa pagiging victim. Kasi nga naman, nung naging biktima sila at nakasurvive, ang mga tao na inspired, ang mga tao na nakarelate, para bagang pag ikaw kasi ang biktima, pag ikaw ang may sakit, pag ikaw yung nagdadrama, parang ang mga tao naaawa sa'yo, lagi ka nilang iniintindi, parang ang haba-haba ng pasensya ng ibang tao sa'yo kasi nga naman, nasaktan ka nasugatan ka. Parang yung atensyon nila, nasa iyo lagi. Hindi ka nga nila minamadali. Sinasabi nila, huwag kang magmadali. Take your time. Mahirap ang pinagdaanan mo. Para bang kahit mainit ang ulo mo, okay lang sa kanila. Di ba, kapag hindi ka nga biktima, uminit ang ulo mo, mainit din ang ulo ng asawa mo. Pero ikaw, minsan pag ikaw ang biktima, okay lang mainit ang ulo. Para bagang pag biktima ka kasi, entitled kang sumigaw, entitled kang magalit, entitled kang magwala, kahit na ibalibag mo yung mga table, entitled kang magreklamo. Parang ganun yung ating mindset. At sasabihin ng mga tao, okay lang yan, wag nyo muna siyang gambalain, wag nyo muna siyang intindihin, wag mo kami muna intindihin ha, basta importante sa'yo, ikaw magpagaling ka, kasi alam kong nahirapan ka, alam kong nasaktan ka. Hindi ba mga kapatid, yan ang kwento ng marami sa atin? Kung kaya't maraming Christians nowadays, adik na adik sa victim mentality. Ano ba ang victim mentality? Ang isang tao ko kasi na may victim mentality, lahat ng masasamang nangyayari sa kanya, isinisisi niya sa iba. Pag ang isang tao ay may victim mentality, ang laging thinking niya, lahat ng future masama, hindi nabubuti ang aking buhay. Ganito na lang ako lagi. Nasaktan ako at mananatili ako sa kasakitan. Sa victim mentality, lahat ng nangyayari sa iyong hindi maganda, kasalanan ng ibang tao. Kasalanan ng boss ko, kasalanan ng magulang ko, kasalanan ng aking mga anak. Kaya nga mga kapatid, magugulat kayo, may mga kilala siguro kayong ganito, no? Hindi kayo ito ha, ibang tao ito. Yung laging absent sa trabaho, laging late sa work. Online na nga, late pa din, late sa work. Pero pag hindi na-promote, ang sasabihin nila, may favoritism kasi yung boss namin, kaya hindi ako na-promote. Pag nakipag-away yan, nakipagbasag ulo, ang sasabihin nila, hindi kasi nila ako inawat napaaway tuloy ako. Pag nagdadrive ng lasing, at na-aksidente, may kumat kasi sa akin Yung mga ibang taong kilala nyo na ayaw magsikap kaya hindi umaasenso ang buhay, ang laging katwiran, nagsimula na ako mahirap, mananatili na ako mahirap. Kasalanan ng iba to kaya ako nawalan ng trabaho. Kasalanan nila to kaya nagkaganito ako. Kasalanan ng magulang ko kaya ako nakapag-asawa ng maaga. Kasalanan nila to kaya natuto ako magnakaw. Para bagang sa lahat ng nangyayari sa kanya, ang isang taong may victim mentality, kasalanan ng iba. Gayunman, gusto ko pong klaruhin sa bawat isa sa atin na hindi po porke nagiging dahilan ng mga bagay na ito ay ibig sabihin hindi ka na totoong biktima. May mga sitwasyon naman talaga na ikaw ay totoong naging biktima. Maaring dati ka nasaktan, nadaya ka, at mahirap madaya, mahirap maabuso, nasugatan o nawalan. Lahat ng ito ay realidad ng buhay. Lahat po siguro tayo nasaktan na, lahat po siguro tayo nadaya na, naabuso, nasugatan at nawalan. Sometimes mga kapatid, may mga tao ho talaga na kahit Kristiyano ay totoong nagiging biktima. At alam niyo mga kapatid, ang theory ko nga, maaaring lahat ng nanonood sa akin ngayon ay naging victim na once in their life. Hands up emoji nga po sa lahat ng nag-agree na posibleng naging biktima na rin ho kayo in the past. Alam niyo, nangyayari ang pagiging victim, nangyayari na tayo nabibiktima, nasasaktan, nasusugatan, nahihirapan, pero ang problema pumapasok. The moment na yung victimization ay nilagay natin sa ating kaisipan, it becomes our mindset and it affects everything that will happen in your life. Ulitin ko po, the problem began when the moment of victimization becomes a mindset.
that will affect everything that happens in your life. Ibig sabihin, kapag pumasok sa kaisipan natin na dahil sa nangyari sa akin in the past, ganun na rin ang mangyayari sa future ko. Na dahil sa nasaktan ako in the past, lahat na lang ng lalaki mananakit sa akin. Na dahil naghirap ako habang buhay na ako maghihirap, maraming Kristiyano na stuck na sa ganung mindset. You stayed a victim because people are there for you. You stayed a victim because people were inspired by you. Minsan ho kasi masarap talagang maging biktima. Parang minsan kasi, di ba, from time to time, parang ang sarap magdrama. Alam niyo mga kapatid, kwento ko lang sa inyo, di ko alam kung maniniwala kayo. Pero isa po sa mga hidden talent ko mga kapatid, nung high school ako po ay member ng teatro. I consider myself na hindi man magaling, pero kaya ko pong umarte. Alam niyo, nakaka-amaze lang. Actually, nagtataka pala ako, hindi ako na-amaze. Nagtataka ako kasi usually, yung mga role na binibigay sa akin, nung high school ako, sa teatro namin, lagi akong kontrabida. Nung gumanap ako sa Ibong Adarna, ang role ko si Adolfo. Kung hindi nyo kilala si Adolfo, siya yung nagsabi ng nasa akin pa rin ang huling halakhak nung sinabi niya yan kay Florante. Ano mga kapatid, lagi akong kontrabida. Minsan binigyan ako ng isang role dun sa teatro namin kung saan tatay ako, pero masamang tatay ako, lagi akong kontrabida. Alam niyo, nung ako ay laging kontrabida na role, lagi ko sinasabi sa sarili ko, parang ang sarap na ikaw naman yung bida. Parang asarap naman na ikaw naman yung gumanap na lead role. Kasi kapag ikaw ang bida, ang simpatya ng tao nasa iyo. Kapag ikaw kasi si Clara, parang galit ang tao sa iyo. Pero pag ikaw si Mara, ikaw ang biktima, parang ang tao nandyan lagi para sa iyo. Para bagang ginugusto natin yung role na ito kasi gusto natin makuha ang simpatya ng mga tao. Ulitin ko po, hindi ko minamaliit ang mga sakit na ating naramdaman. Masakit pong bumagsak. Mahirap ang ating pinagdaanan. Ang hirap kayang madaya. Yung bang pag nadaya ka pa naman, gusto mo bumalik ka kagad. Lalo na pag sanay ka na sa tagumpay, when you're used to success, failure hurts so bad. Ang sakit masaktan. Ang sakit bumagsak. Kapag sanay kang lagi kang nananalo, nakakashock ang pagkatalo. On the other hand naman, kapag sanay kang laging talo, nakakashock din ang manalo. Kapag natalo ka, lagi mo iniisip, paano to nangyari? Kapag nasaktan ka, how did this happen? We've been together for 20 years. Bakit ngayon pa tayo naghiwalay? Oh, di ba matalino ka? Bakit ka nag-addict? Marami ka naman pera, di ba? Bakit ka naghirap? Di ba dati kang matapang? Ba't ngayon gumagapang ka na? Teka lang, ikaw yung pinaka-strong na taong nakilala ko. Bakit ka sumuko? Kaya po mga kapatid, importante na lagi nating ipinapanalangin ng bawat isa kasi hindi ho natin alam ang hirap na pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya lagi ko pong nire-request sa Gia Kamanaba, ipag-pray nyo kami lagi ni Jenny. Hindi po biro ang aming mga pinagdadaanan. Alam nyo, ang Facebook ngayon meron ng care emoji, hug emoji. Hindi nyo ako mayayakap ngayon, hindi ko kayo mayayakap ngayon, pero pwede ba kayo maglagay ng hug emoji mga kapatid sa comment section? I-hug natin ang isa't isa virtually kasi kailangan natin yan. Lahat tayo nasasaktan, lahat tayo nahihirapan, nangyayari yan at realidad yan ng buhay. Ang mali lang, kapag ka nasaktan tayo, nahirapan tayo, para bang we live in the identity of what happened to us. We live our identity in the past. Lagi na lang same pain, same issues, same addiction, same mentality. Bigyan ko kayo ng advice mga kapatid ha. Do not live in the identity of what happened to you. Live in the identity of what is possible for you. Ulitin ko po yan mga kapatid. Do not live in the identity of what happened to you, but live in the identity of what is possible for you. You are more than conqueror. There is a champion within you. You can love differently. You can approach differently. You can speak differently. You can think differently. Mahirap ang pinagdaanan, but tough times makes you a tough person. Kaya mahirap ang pinagdaanan kasi naging survivor ka, naging champion ka, naging winner ka. Katulad ni Noah mga kapatid, alam nyo, si Noah at ang kanyang mga kamag-anak, yung kanyang mga anak, survivor sila. 120 years inantay ni Noah yung flood na darating. Inalipusta siya ng ibang tao, nagduda ang ibang tao sa kanya kung Diyos ba talaga ang nag-utos na gumawa siya ng arko. Pero we all know the story. Tinupad ng Diyos ang kanyang sinabi, nagkaroon ng worldwide flood na nalagpasan pa nga ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. At lahat ng tao at that time in that generation killed, were killed. They all died. At ang natira, si Noah. Si Noah survivor. They survived. Alam niyo, na-realize ko lang kanina habang binabasa ko ulit yung story ni Noah, na-realize ko lang na after ng flood, nung nakasurvive si Noah, para bagang si Noah is living the dream. Imagine niyo ha, wala na yung flood.
Imagine niyo, all the sinners were gone. At ang mas masaya, all the haters were gone. Ang sarap kayang mabuhay na wala ka ng haters, mga kapatid. Alam nyo, in essence, parang Noah is living the dream. At alam nyo, nung nakasurvive sila, they had the chance. Ulitin ko, they had a chance to start over. Parang bagong taon. They have a new year. Parang after ng quarantine, may bagong simula. May bagong opportunity for the new things. Ang nakakalungkot lang minsan, lagi tayo nag-aantay ng event para magbago. Bagong taon, bagong relationship, pag bagong bahay, ay samantali natin, bago bahay natin, magbago na rin tayo ng gawi. Bago sasakyan natin, may bago akong anak, baguhin na natin para bagang yung mga bago sa buhay natin triggers the desire to change. Triggers the desire, I want to start over. I want to erase everything and start over. And in essence, si Noah, parang meron silang tsansa to start again. Nakaranasan nyo na po ba nung nag-aaral pa kayo na meron kayong project na hindi nyo matapos-tapos at parang gusto nyong ulitin muli ang inyong mga ginawa? In fact, kanina ho mga kapatid, nakakatawang story. Kasi kanina ho may nagkaroon ng technical issue habang nire-record ko to the point na kailangan ko hong ulitin mula simula, mga kapatid. Because sometimes it's easier to start over. Instead of fixing it, mas gusto natin minsan na simulan na lang. Pero tingnan nyo to ha mga kapatid, may chance si Noah na magsimulang muli. Pero imbis na bagong simula, tingnan nyo ang binigay ng Panginoon. Ang sabi ng Genesis chapter 9 verse 1, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng baha, ang sabi ng Bible, then God blessed Noah and his sons, and saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Familiar siguro sa inyo to sapagkat ito rin yung exact phrase na sinabi ng Diyos kay Adan. Pagkatapos na nilikha ng Panginoon si Adan at Eva, ang first instruction ng Panginoon, be fruitful and multiply. Na-wipe out ang lahat ng tao, si Noah nagkaroon ng brand new start. Ang sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply. Obviously, ang sinasabi ng Panginoon dito is biological multiplication, biological na pagiging fruitful. Pero in essence, sa panahon natin, ang parang sinasabi dito, na parang ang tunog bagong simula nga, Pastor, kasi be fruitful and multiply. I don't think it is really in essence, a fresh start. Kasi hindi mo naman kailangan patayin ang lahat ng kanyang anak. Hindi siya magsisimula na wala siyang anak. Ibig sabihin, nandun pa rin ang kanyang mga anak na nandun na before the flood. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, since you are already a survivor, since napagtagumpayan mo na yung flood at yung matinding sakuna sa mundo, I want you to reproduce what's in you. I want you to reproduce that survivor that is in you, the power that is in you, because greater is He, the Spirit that is in you, than the spirit that is in the world. Ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila, in essence, reproduce what's in you so that this world will be filled. Punuin nyo ang mundo, hindi ng mga losers, kundi ng mga survivors. Hindi ng mga losers, kundi ng mga victors. Kung paano ikaw ay naging matagumpay, kung ikaw ay naging successful, nalagpasan mo ang lahat ng bagay na ito, gusto ko ganun din ang mangyari sa kanila. Although, hindi natin kinakalimutan that what happened to Noah was devastating. What happened to the world was devastating. But sometimes, kahit devastating ang nangyari, you don't have to start over. Sometimes, you just have to keep on going. Parang sinasabi ng Lord kay Noah, populate the earth with what's left. Kung ano ang natira bago ang sakuna, dun ka uli magsimula. Kung ano ang natira, continue with what's left. Alam nyo, ang sinasabi ng Panginoon siguro sa atin, alam kong dumanas tayo ng pagsubok, dumanas tayo ng matinding problema, pero kung ano man ang natira sa iyo, gusto ng Diyos diyan ka magsimula. Minsan hindi mo kailangang mag-start uli from scratch. Minsan ang sinasabi ng Panginoon, gamitin mo kung anong natitira. Because kung talagang overcomer ka, you will have to keep on going. Kung talagang overcomer ka, itutuloy mo kahit ilan na lang ang natira. Because ang mga overcomer, they always obey. Ang mga overcomer, they always stay. This is what I have, and I will make the most of every chance I get. Hindi ko ito irereklamo. Ang sabi nga ng Philippians 2, di ba? Stop complaining. Kasi minsan, ang tendency natin is laging i-complain ko ano natira. I-complain ang nangyari sa atin. Nabiktima ako, naabuso ako, nasaktan ako. But sometimes, mga kapatid, God will allow you to go through the flood. Sometimes, God will allow you to go through the pain, through the loss. Katulad ni Pablo, mga kapatid. Si Pablo, he has something that he wanted to eliminate. And then, dahil gustong-gusto niya matanggal ito sa kanya, he asked God, tinanong niya ang Panginoon, Lord, tanggalin mo. But God did not. He asked again, God didn't for the second time.
And then he asked again for the third time. And God didn't. 3 times, he pleaded to the Lord, Lord, tanggalin mo itong nararamdaman ko. Lord, tanggalin mo itong thorn in the flesh na meron sa akin. 3 times. And ako naniniwala itong 3 times na ito ay hindi yung magkakasunod sa isang araw lang. I believe this is a landmark significant event sa kanyang buhay na talagang sinabi niya, Lord, please, tanggalin mo na ito. A reminder about isa sa atin mga kapatid. Katulad ni Pablo, kung meron kang malaking mission, meron ding malaking challenge. Big mission sometimes requires big challenges, big assignment, big adversity. Minsan kapag ka matindi pinapagawa ng Diyos, mahirap din talaga minsan ang kailangang pagdaanan. Ang sabi nga ng 2 Corinthians 12 verse 7, ang sabi ni Pablo sa kanyang thorn in the flesh, even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, look at this, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me. A thorn in the flesh to torment me and keep me from becoming proud. A thorn in the flesh to torment me. Of course, obviously, hindi umalinaw sa atin kung ano itong thorn in the flesh. Hanggang ngayon, nagtatalo pa rin ang mga Bible scholars. Sakit ba ito? Problema ba ito? Struggle ba ito? Regardless, hindi ipinangalan sa atin kasi lahat tayo may mga thorn in the flesh. May mga issues, may mga pinagdaanan, mga thorn na nag-torment. Ang tawag ko nga po dyan, thornment. Mga thorn na nagpahirap sa atin, mga bagay na nagpahirap sa atin. But you know what? One thing I realized, oo, gumagamit ang Diyos ng mga pangako niya para ma-fulfill ang mga purpose ng Panginoon sa ating buhay. Gagamit ang Diyos ng angels, gagamit ang Diyos ng mga kaibigan, yung mga yes ng Panginoon, tutulungan kanya para ma-fulfill ang purpose. Pero alam niyo minsan, gagamitin din niya ang pain. Gagamitin din niya ang discomfort. Gagamitin din niya ang sickness so that the purposes of God will be fulfilled in your life. So in essence, parang ang sinasabi ni Paul, itong nararanasan kong thorn in the flesh ay ibinigay ng Panginoon sa akin purposely to humble me. Para hindi ako magmayabang, para hindi ako maging proud. So in essence, yung pain, kung pain man ito, in essence, yung thorn na ito is talagang gift. Hindi siya pahirap, kundi gift. Yung thorn in the flesh is a gift disguised as a thorn. Ulitin ko po. It is a gift disguised as a thorn. Yung bagay na ginamit ng Panginoon to develop Paul is enveloped in pain. Ginamit ng Lord yung pain. Ginamit ng Lord yung hirap na ito para i-develop si Paul. At ako naniniwala mga kapatid, yung iba sa inyo nagtatanong, Pastor, alam ko mahirap pinagdadaanan ko, totoo lang, hindi ko makita yung purpose nito eh. What's the point na kailangan ko maghirap? What's the point na kailangan ko pagdaanan ng mga bagay nito? Why should I keep going? Why should I keep trying? If the pain has no point, Pastor, bakit inayaan ng Panginoon na dumaan ako dito? Pero ito mga kapatid, gusto ko lang ipaalala sa inyo, lahat ng hirap na ating pinagdaanan, may point yan. Lahat ng sacrifice na ating pinagdaanan, may purpose yan. Huwag niyong sabihin walang purpose kasi ang Diyos natin, lagi siyang intentional. Laging may purpose ang Panginoon kung ba't hinahayaan niya tayo na dumaan sa mga bagay na ito. In fact, mga kapatid, sa totoo lang, gusto naman nating nasasaktan eh. As long as may point yung sakit na nararanasan natin. Kung walang point yung sakit, yun yung ayaw natin. Kasi pag yung pain may point, it's fine with us. Pero kapag yung pain walang point, parang hindi natin gusto ito. Tingnan niyo to ha. Yung gym, nagbabayad ka para mag-gym para masaktan ang iyong sarili. Okay lang sa'yo masaktan kasi may point. Pag ang isang babae nanganganak, okay lang tiisin ang sakit kasi alam mo may point. So ibig sabihin lahat tayo walang problemang masaktan given na may purpose ito. Given na may patutunguhan ito. And I want you to realize mga kapatid na maaaring ang mga sakit na nararamdaman natin ay hindi natin makitaan ng sense. Gusto nating sumuko kasi hindi natin makita ang purpose ng ating Panginoon. Bakit iaalaw ng Panginoon na mangyari sa akin to? In fact, kung babasahin mo ang Bible, even our biblical heroes, si Job nakaranas ng discouragement, si Job nakaranas ng mga problema sa buhay. Minsan ang tanong natin, bakit si Job nakaranas ng discouragement? Even Peter suffered. Even si Paul was victimized. Biblical heroes natin to eh. Si Job, si Peter, si Pablo, lahat siya naging biktima. Even the Israelites, the people of God, have been enslaved for 430 years. They have become a victim. In fact, nung dinala sila ng Panginoon sa Promised Land, naging homeless sila for 40 years bago magkaroon ng kanilang bagong tahanan. Sometimes God will allow you to go through that. Go through the wilderness. Because if God wants to speak through you, He will speak
to you first. If God wants to do something through you, He will do something to you first. May gagawin muna si Lord sa atin. May ididil ang Panginoon sa atin. Ako, dinil ng Panginoon sa akin yung aking insecurity. Dinil ng Panginoon sa akin yung aking fear. Kung kilala nyo si Gideon, mga kapatid, he was called a mighty valor ng ating Panginoong Yesus. Pero nung siya ay sumagot at tumugon, ang sabi niya, ako ang pinakamahina. Ako ang pinaka-weakest. Para bang hindi niya nakikita yung potential na meron siya. Potential na nakita ng Diyos sa kanya. Could it be, mga kapatid, na may nakikitang potential ang Diyos sa iyo na hindi mo makita sa iyong sarili? Kasi nasaktan ka in the past, nasugatan ka in the past, at dahil nasira ang reputasyon mo in the past, nare-realize mo at nakita mo na parang hindi ka na pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Again, let me clarify. It's one thing to receive God's forgiveness. It's another thing to receive God's freedom. I want you to be free. Gusto ng Diyos na ikaw ay palayain. Pastor, inabuso po ako ng bata ako. Nakakalungkot po. Nakakalungkot na inabuso ka ng bata ka. Nakakalungkot na iniwan ka ng boyfriend mo. Nakakalungkot po na nasisante kayo sa inyong trabaho. Nakakalungkot po na nawalan kayo ng mahal sa buhay. But let me encourage you this afternoon. The best is yet to come. You have the resurrection power of Jesus Christ to help you overcome whatever circumstances that you are in. After this quarantine, either you will start over or keep going is our choice. But let me remind you, mga kapatid, son of God, daughter of God, you can overcome. You will overcome because the spirit that is in you is greater than the spirit that is in the world. Kung si Job naging biktima, and we all know the story, 10 anak na wipe out, ari-arian na wala ang lahat, ang kanyang katawan nagkaroon ng incurable disease, si Job was a victim. He was a righteous man. Si Pablo was unjustly punished. Pinarusahan na kulong sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Even si Joseph sa Bible, mga kapatid, was a victim. Pinagtangka ang patay ng kanyang mga kapatid. Kinasuhan pa nga ng attempted rape ng asawa ng Potiphar. Pero alam niyo, mga kapatid, katulad ni Joseph, tingnan niyo si Joseph ha. Si Joseph hindi siya nanatili sa victim mentality. He became the vice president of Egypt. Kung nakaya ni Joseph, kung nakaya ng mga biblical heroes natin, the same power that is in them is in you as well. The spirit that is within you is greater than the spirit of this world. Basahin niyo po ang Hebrews 11, the hall of faith. Yan po ay punong-puno, mga kapatid, filled